Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Atugang maray na aga po sa ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. PNP higot na iniimbestigahan ang mga nangyaring bomb threat sa kada eskwelahan. Sa palayo pa kanda mga barata sa lado nasyonal. President Marcos mayo ni na pagkaaram sa anuman na urulay kan balasan sa laog mismo kan na kamara. Rain wibing mga kongresista gikan sa Nortia nagdeklara nin mayo ni da pag-alangan na suporta para ki House Speaker D. Sa satuya pampamayukan na mga barata sa lado nasyonal, Russian spy ship tinututukan ka na laser kan Royal Air Force sa pilot Aranisa Katubigan. Satuya pa nga pamayukan barata sa lado nasyonal, prosupwestong Lee na nagdidiskwalipika sa government contractors na maging party list sa nomination pinagtawanin na atensyon. Supreme Court nag-desisyon na elgatin na asin na pwedeng maporpita ang dai maipaliwanag na yaman kan mga opisyal kan gobyerno. Mga headlines kan mga bareta ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwat marahin na aga ako si Junel Cuba. Sa detalyes kirakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, pinag-anunsyo ngunyan kan Appeals Chamber kan International Criminal Court o na ICC na kinakaipuan desisyon na nasa maabot na pitsa 28 kan bulan kan na Nobyembre ang interim release appeal ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Enot na ibinasura kan pre-trial chamber ang ICC ang pinagahagad na interim release ni Duterte kan September
Nobyembre 26 kan Oktubre 14 nagasampa ang defense team ni na apelasyon na mantang ang prosecution ana mga biktima ana nagapahayagman ning kasimbagan kan Oktubre 21 magigirumduman kan nakalis na simana pinag-inkaminar kan ICC Office of the Prosecutor an appeal chamber na digdi magdanay na nakakulong si Duterte matapos day magtrayumpo ang depensa na patunayan na mayo nin legalidad asin na factual errors an inot na desisyon kaniya na ikustudiya si Duterte gikan kan bulan kan Marso nakakulong na sa ICC detention facilities ad pang 16 na presidente kan nasyon ninulit na atubang inining kasong crimes against humanity sa pagpapasulod kani kan extrajudicial killings ninuliman kan kampanya kani laban sa illegal na droga. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, higuot na pinagasugo ni acting Philippine National Police PNP Chief Lieutenant General si Milencio Nartatis Jr. an sa iyang kapulisan na imbestigaran ang mga serye ng bomb threats sa mga eskwelahan. Sinabi kanina igwa na inining kasuguan sa mga lokal na mga pulis na pakusugon an sa indang mga presensya base sa record kan Philippine National Police igwa nin 8 eskwelahan sa probinsya kan Iloilo, Seringman sa Digo City, Davao del Sur nakaresibikan sinasabing bomb threats kan nagtalikod na aldaw kan na Lunes. An insidente ini namatian kan University of the Philippines Diliman, Manila campus kan na nakalisa na aldaw. Asin ini an padagos man na pinapaimbestigaran na kan PNP Chief. Sa iba pa kitang detalyes kan mga nagbabaga pang mga barata pa kitang unyada sa lado nasyonal sa BBS-FM Naga ipinagsayumahan ka na palasyo ka na Malacanang ana mga aligasyon na sindaan na sa likod kan orolay sa pag-reribay ki Speaker Fausto Bunyi D. Tercero, sigun sa Communication Undersecretary Claire Castro na daiya nakikiarama si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa anuman na natrabaho kan legislative branch. Dagdag pa man ni Castro na kung anuman ang desisyon asin gigibuhon na pagpapadalaga na ana daini sakop kan na presidente nagluwas ang mga barata na magkakaigwanin pagribay kidi kan nakalis na mga aldaw ni nuliman kan subuot nagahanap ni na mga kaalyado ana presidente nin mas matibay na leader sa laog mismo kan kamera ninuli kan orolay kan impeachment laban sa presidente. Sa iba pang nagbabaga pang mga barata pangunyad sa lado nasyonal, maugmang pinag-anunsyo ni Jinky Pacquiao ana pagiging lula na niya ini matapos man na mag-aki na nina sarong babae ana partner ni Jimwell Pacquiao na si Carolina sa iyang social media account. Nagpost niladawan si Jinky kan mga ladawan ninda mantang iniyaon sa ospital kan nakalis na simana asin nagsagibo kan na sinasabing baby shower sinda Jimwell asin Carolina duman sa Los Angeles na kung saan pinagpartisiparan kan amang si Manny Pacquiao. Nasa US si Jimwell para sa inot na professional fight kaniya kay Brandon Lali nagigibon sa Carolina sa Nobyembre 30. Sa iba pang mga nagbabaga pang barata sa BBS-FM Naga, nagpaluwas na ni na manifesto ang Unity Bookable o Unity Bookable Obra Support o mayo nindudang suporta para kay House Speaker Faustino Bunyi D. Tercero sa tauman kan paragos na pag-ugong kan subuot pagribay kan liderato sa House of Representative o duman sa Congress. Pinanginutan ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos III kan Ilocos Norte ang pagperma kan manifesto kan mga
sinasabing mga congressman na kaibanan sa Northern Luzon Alliance kaibanan man sinda Deputy Speaker Christine Singson Mihan asin Ilocos Sur asin Francisco Paulo Ortiga D5 kana La Union sa duwang paina ni na manifesto ipinagpahayag kan alyansa na binibilog kana mga nasambit ng congressman gikan sa Region 1, 2 asin Cordillera Administrative Region o CAR an sa indang suporta asin basado man sa matibay na pagtubod sa pagkakasaruro asin man tiwala digdi sigun sa mga kongresista nagpapamati ang House Speaker kan steady in unifying leadership paggalang sa lokal na autonomiya asin malinaw na legislative agenda na nakapokus sa pag-recover kan ekonomiya, agrikultura, infrastruktura, sharing man katuninungan asin karahayan sa pag-asenso kan mga jóvenes asin regional growth. Sa iba pang mga nagbabaga pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal pinagsampa kan Makabayan Black ang prosopistong lay na nagdidiskwalipika sa mga government contractor na maging party list nominees ini sa tao man kan aligasyon na pagkakaiguan ni na pagdukot sa saro sa presenting party list lumiker ang saro sa mga nagbutas ng mga party list representative na subuot maanomalya sa lado kan infrastructure project kan gobyerno sa irarom kan House Bill 6193 mayong individual ang pwedeng maging kwalipikado bilang party list nominee na naging kontraktor sa anuman na proyekto kan gobyerno kabali na an infrastructure project iniman na ang bilang sarong individual incorporated o incorporator, director, officer asin man na taong may relasyon sa sarong korporasyon na naging kontraktor ipinagpapangalad man ang prosopwesto na ang mga dating nagserbing vice-alkalde, vice-gobernador, gobernador, kongresista, senador, vice-presidente asin presidente na sinasabing ninominate kana party list groups bilang sa indang representante sa laog mismo kana kongreso sa klaw kani ang mga individual na may kaugnayan sa party mismo kana presenting mga opisyal kan gobyerno sagkod ng 4th degree of consanguinity ang mga nagserbing Bureau of Chief sagkod ng sa anuman na posisyon sa laog mismo kan Gamiditi sa laog kan 5 taon dating provincial police director, armed forces battalion commanders asin anuman na langkaw na posisyon sa laog kan 5 taon sharing man ang mga individual na income maabot sa base sa pay kan party list representative sa party kan kongreso. Iminaga susugo man ang prosopesto ang mga nominee ang kinakaipuan kabali sa marginalized asin ang o underrepresented sector. Sa iba pang detalles kana sa tuya pang mga nagbabagang barata sa BBS-FM Naga nagdesisyon ang Korte Suprema na maikonsidera na ill-gotten wealth ang pwedeng maporfeit o bawion ang dai maipaliwanag na yaman o ang mga pagsasadiri na nakuakan na opisyal sa panahon kan sa indang pag-serbi maski nangani nakarehistro ang mga niya sa pangaran kan ibang mga individual sa sarong desisyon na ipinagsurat ni Associate Justice Japar Dimaampaw na kung sa ina digdi isinapubliko kan nagtalikod na aldaw kan na Huwebes o kasudma Nobyembre 20 pinagapaliwanag kan na nasambit ng halangkaw na korte o kang Korte Suprema sa irarom kan Republic Act No. 1379 o ang pinagapod na forfeiture law ang mga pagsasadiri kan na mga pampublikong mga opisyal ang ipinagabubugtak sa illegal na nakuha kapag ang mga ni haros digdi mahiling na mayo ni na proporsyon kan sa indang mga legal na mga income
ana mga pagkakaiguan ni na investigasyon man sa dai may paliwanag na yaman exempted sa bangka secrecy law kon subject sa forfeiture o pagbawi kan mga diniposito sa bangko. Kasunod ka na sambit ng desisyon ay niya kontra asin na pinagpupugulan ka na Korte Suprema ang consolidated petition na kung saan isinampa ka na mga tagapamana asin na nagkagaradan na asin na retiradong mga comptroller kan AFP na si Lieutenant General Jacinto Ligot. Digdi ipinagpahayag kan nasambit ng opisina kan pinakalangkaw na korte nagsagibo ang ombudsman kan sarong lifestyle check para man maaraman kung ang mga pagsasadiri nakuha niya sa panahon kan aktibong serbisyo asin luminampas sa saiyang sweldo asin iba pang mga illegal na mga income. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado lokal o lado nasyonal nagpagirumdum ngunyan ang Department of Social Welfare and Development sa mga magurang asin na mga guardians na amay mag-apply sa travel clearance kan mga minor de edad antes ang pagdagsa kan biyahe para man sa Christmas holiday. Basado sa DSWD spokesperson Asika Irene Dumlao, ang mga pamilya na nagpaplanong magbiyahe sa ibang nasyon ang dapat makakuha munanin kinakaipuan ng mga travel clearance certificate 30 dias antes na magali sa Pilipinas para maiwasan ang anuman na aberya. Nakapalamad sa payag kan opisyal ang mga aplikante pwedeng magsampa sa paagiman kan minor traveling abroad online system o eGov PITS mobile application na pwedeng gibon sa online devices asin web connection. Dapat man subot na magpasairaro ang mga aplikante sa virtual interview sa DSWD social workers para man maberipika ang sa indang isusumiting mga impormasyon. Anasambit ng travel clearance parte kan lakdang kan gobyerno para labanan ang human trafficking sa mga minor de edad o mga individual na 18 taon pababa na digdi mabiyahe sa abroad na mayo nin kaibana ng mga magurang o legal guardians. Pinig issue man kan DSWD ang certificate of exemption para sa partikular na mga kaso kabali na ang mga aking mabiyahe may kaibanan na daikasal sa mga magurang o daiman kaya ang mga sinasabing mga orolilang mga minors na may kaibanan na legal guardians. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ipinagpayag ni dating Department of Health DOH Officer in Charge Dr. Maria Rosario Singh Bergeri na bakong patas ang presenting proseso sa pagbabudget para sa mga hospital. Ninulit mas napapaboran subuot kini ang Darakulang Medical Center kaysa sa saradit na mga hospital sa parte kan nararayong lugar kan nasyon. Ginibo kan dating opisyal ang payag sa ginibong UHC and the number Forum of the Philippines Progress in Universal Healthcare kan Philippine Institute for Development Study duman sa siyudad kan Pasig kan Sudma Nobyembre 20 kung sa inya ipinagpahig kani nahaloy na niya nga nahiling ang darakulang mga laktaw sa pagkakaigwanin pagdulin pundo orog na kan pinamayuhan ni DOH operation sa Northern Asinman Central Luzon. Sabi ni Dr. Bergeri nakaribay subuot kan pondo na naresibikan sa redit na mga hospital dahilan para maubos tulos ang mga sinasabing mapiritan na maghagad nin mga kadagdagan ng mga pondo mantang darakulang mga hospital ang subuot digdi ang pinagtutustusan ang sindang operasyon asin paragos paman na nakakaresibi nin dakulang pundo o alokasyon gikan sa national government. Pinag-question kani
kan dating opisyal and gobyerno manungod man sa kawaran kan pinagapod na tertiary hospital sa nagkapirang mga reyon sa tao man kan pinagkakarkulong 190 bilyones pesos na pundo para man sa health facilities o facility investments sa nakalis na 15 taon. Ana sambit ng bagay ni nuli kaniya kinawandu Onibergiri na ana importanteng kaputan ang gobyerno kung saan napapaduman ang dakulang pundo na ipinagtabagama sa laog ng 15 taon asin kung tano taday panatatawan ang mga nabanggit na mga reyon kan mga ospital na mga tama sa pangangaipo kan sa indang populasyon. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa Ladua Nasional. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Ladua Nasional, higot na pinagsayumahan ni dating gobernador kan Ilocos Sur na si Chavit Singson na siya nangangapudan na mag-aklas kan suporta and party mismo kan Puwersa Armada kan Pilipinas kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ini ang pinagtawan linaw ni Singson. Yan kasabay kan wala tuong pagkakaigwa kan tratar asin na pangapudan na labanan ang issue kan korupsyon sa laog mismo ka nasyon. Segun kidating gobernador Chavit Singson, gusto lang subot niya ang sarong matuninong na paghiro asin pagsagibo kan pinagapod na peaceful movement kasumpay kan kontrobersiya sa flood control project. Sa iyang ipinagpayag na dain niya sinasabing mag-withdraw nin suporta ang Puwersa Armada kan Pilipinas alagad ipinapaubaya ang direksyon sa sainda. Sa iba pa niya itong detalyes ganda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa Ladua Nasional, magdadanay na yaon sa full alert status ana grupo kanda alerto kan Philippine National Police bilang parte kan preparasyon kan pulisya sa mahiwas na demonstrasyon na sa papaabuto na Nobyembre 30 nga rally. Basado sa PNP spokesperson asin Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nagpapadagos ang deployment kan PNP Directorate for Operation sa parte kan Minchula kung saan naka-standby ang naabuton sa 167 na mga tauhan tanganing masiguro na magiging matuninong ang parte kan Manila kasumpay man kan nagpapadagos na mga hero protesta. Siniguro ni Tuanyo na magdadanay paman giraray ang pagpapasulod kan pinagapod na maximum tolerance basado man sa naging direktiba ni acting PNP Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartatis Jr. kung saan higot kaning ipapasulod ang sinasabing zero tolerance for violation. Nagdadanay man na flexible sa ngunyan ang deployment kan PNP sa mga lugar na pinagbabantayan kan pang National Police o kan grupo kan pulisya kung inkaso man na natapuson tulos ang deployment sa parte kan Minjula, magiging sinyalis man ini para man magbaba ang grado kan alerto kan Philippine National Police kung inkaso. Sigun pa man kituanyo ang mga na daninda sa mga nagkalisa na mga rally sa indaman ay papasulod araw kan naging pagdadaranin mga armas kan nagkapirang mga miyembros kan pulisya duman sa Quirino Grandstand. Bunga naman kan naging miscommunication sa organizers sa programa na maging parte ang pulisya mantang apwera naman sa mga paghandang ini pinagtukar naman ang mga posible pang pagbabago sa deployment asin maging sa magiging latag kan mga seguridad para man maiwasan ang demonstrasyon sa aldaw kan rally. Magigirumduman na ini ang kasumpay paman kan nainot na September 21
trilyon peso march sa rally duman sa party mismo kan EDSA People Power Monument asin sa EDSA Shrine na iyuan pinanginutan kan manlain-lain na mga progresibong grupo o agitan. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga bareta sa lado nasyonal, nagrukyaw ang nagkapirang mga senador sa naging hatulkan korte na reclusion perpetua o 40 taon na pagkakakulong o habang buhay na pagkakakulong laban man kidating banban Mayor Alice Guo. Hinatulan nin guilty si Guo kana Pasig Regional Trial Court Branch 167 kasumpay kan kasong qualified trafficking in person, ninuli kan operasyon kan illegal na Philippine offshore gaming operator sa Pugo sa Bambanda. Ipinagpayag ni Senadora Risa Hontiveros saro sa mga nanginot sa nasambit ng investigasyon kan Senado kasumpay kan Pugo na saro ining trayumpo laban man sa korupsyon, human trafficking, cybercrime asin iba pang mga transnational crimes. Padago subuot na magdadanay ang Senadora kana pananagutan sa kada ahensya kan gobyerno na nagpapalpag kan sa indang mga trabaho. Nangako man si Hontiveros na magpapadagos ang pag-imbestigar kan sa iyang komitiba sa hiwas kan operasyon kan Chinese intelligence sa laog mismo kan Pilipinas. Naglalaom si Senador Bam Aquino na kun gurano karikas ang paghatol kan Kiguo degdiya kasumpay kan kaso sa Pugo, marikas man na mareresolba ang mga issue na nagpapatos sa mga maanumaliyang mga flood control project. Basado man kay Aquino, inaatubang inikan mga namamanwaan ang marikas na pagserbi kan hustisya kaya man sana marikas man na madakop ang mga sangkot sa nasambit ng korupsyon sa laog ka nasyon. Para man kay Senador Win Gatchalian, saro sa mga nagsulong tanganing labanan ang illegal na pugo sa laog ka nasyon, ang trayumpong ini ang lalo pang magpapatibay sa ley sa laog mismo kan Pilipinas laban sa pugo. Naglalao man si Gatchalian na ang paghatol kay Guo ang reclusion perpetua magpapakusog sa kampanya kana Law Enforcement Agency para man dagos na panginutan ang mga natatada pang mga pugo asin iba pang klase kan online scam sa laog kan Pilipinas. Apuera kayan tinawan doon kan senador na dakulang kapangganan ni para man sa mga Pilipino kabali na ang foreign national na nagbiktima kan manlain-lain ng mga criminal activities na pinaggibukan pugo. Sa uri tinawan doon ni Gatchalian na ang conviction kan Guo o ki ang conviction ni Guo ana magsiserbing wake-up call sa mga Pilipino asin mga dayuhan na gustong samantalahon ang birokrasya para man magsagibo nin makateritristi na gibo arong kan human trafficking asin online scam. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga bareta pa kitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga bareta sa lado nasyonal, 7 luxury cars na namataan duman sa party mismo kan Bulacan ana binutong kasumpay sa mga pinagsasabing degdiya daiya maarama ng mga lulunadan kan mga diskaya. Pinag-imbestigahan na ngunyan kan Philippine National Police Highway Patrol Group PNP HPG and dapit sa 7 luxury cars na namatahan sa presenting naka-impound duman sa Bulacan sa mga dispatch sang mga lulunadan kan mag-agum na Corley asin manda Sara Diskaya. Sa sarong pahayag, sinabi ni HPG spokesperson Police Lieutenant Dami
malang na mga lulunadan gabos mga unregistered asin nagagamit kan improvised plate numbers basa duman sa naging pakikipag-ulay ninda sa Land Transportation Office o LTO. Basado naman sa mga inisyal na impormasyon, 12 pa lang sa presenteng nag-agi sa verifikasyon kan LTO asin man HPG na pagsasadiri kan mga diskaya gikan sa bilang kan haros 40 mga luxury cars kanasambit ng pamilya. Apuerman sa posibleng koneksyon kan mga lulunadan sa mga diskaya, pinagsisiripakan PNP kung nag-agi sa tamang proseso anasambit na mga lulunadan asin kung nag-agi sa pagbabayad kan buwis an may sadiri kini antis ma-acquire mga mamahalo na mga lulunadan kasumpay kan bagay na ni sinabi man ni Malang na padagos mga isinasagibong paglibot kan sa indang grupo sa manlain-lain na parte kan nasyon kung sa natapos ang nagkapirang parte kan Calabarzon maging sa Central Luzon tangani man masiguro na makukuha konsisay ang personalidad na yaon sa likod kan bintahan kan illegal na transaksyon na ini sa laog ka nasyon na atubang man ni na pitong suspek nagabus sa mga negosyante sa mga reklamong reckless driving asin iba pa ninuli man kana pagmamaniho kan mga unregistered vehicles. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal naninduga na asin na nagtutubod si Department of National Defense DND Secretary Gilberto Teodoro na mayo ni na pinagtatakupan ang administrasyon kasumpay man ka nagpapadagos na investigasyon kan Independent Commission for Infrastructure ICI asin na maging an Office on the Ombudsman mapadapit man sa maanumaliyang flood control project sa Pilipinas. Sa sarong payag ipinaliwanag kanasambit ng sekretaryo na si Teodoro na maski ngani nagtutubod siya na mayo nin arog kaning sistema ana administrasyon manugod man sa investigasyon kanasambit ng ahensya ipinagpayag kani na mantang nagaloy ada dai may hali sa publiko ana pagduda na posibleng may mga pinagtatakupan sa nasambit ng investigasyon. Ini kasumpay man kan mga ongoing investigation na digdi sa kagustuhan ngunyan asin mayo paman subuot na maikukonsidera na personalidad matapos ang nagkapirang bulan na pag-iimbestigar ada sa indang mga pinag-iimbestigaran mayo paman nin ano paman na mga issues na naisasampa dapit sa bagay na ini. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal nanindugan ang Philippine National Police Drug Enforcement Group PDAG sa panginginot ni PDAG Director Police Brigadier General Elmar Ragay na lehitimo asin handa na magpasairarom an sa indang unit sa investigasyon manugod man sa naging bypass operation na ikinagadan kanda nagkapirang mga tao o tulong tao duman sa parte mismo kan Davao o duman mismo sa parte kan Cubao kung sain pinagtutubudan ang mga nagkagaradan mga drug suspect. Basado kiragay Agosto kana nakalis na taon kana punaninda namanmanan ang mga suspect antes pa man ikasaan operasyon sa panginginot kan Special Operation Unit 3. Ang proseso subuot na ini ang parte kan sa indang target intelligence packet kaniman masiguro na daing makukompromiso asin magtsatsambahan lang ang pagkasa kanasambit ng transaksyon. Nagluwas kaya na inot na mga impormasyon na posible dang set up man
ana gustong gibuon kan mga suspect para man makuha ang bypass money asin na maidulag ana droga gikan sa nasambit ng transaksyon. Mantang nagluluwas man na na-recover ana 10 blaki kana pinagtutubudan na mga shabu sa pinangyarihan kana nasambit ng krimen gikan sa sarong kahon na subuot may mga laman kan noodles asin na powdery substance na sa presente paman giraray padagos na pinagbiberipikar ngunyan. Kasulod kani ang tinawandoon naman ni Ragay na padagos nindang isinusulong ang sarong bloodless operation sa paglaban sa illegal na droga. Alagad ipinagpahig kani na daini maiwasan urog na kung ang mga nagkakasa kada sambit ng operasyon o mga operatiba andihado asin man digdi ipinubugtak sa peligro ang sa indang mga buhay. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitang unyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang barata sa lado nasyonal, Marcos nagkaigwan ni pagsuba mapadapit man sa posibleng maging miyembro kan gabinete ang First Lady. Nagsuba si President Ferdinand Bongbong Marcos kanda sudma nakabali sa iyang magiging miyembros kanda gabinete sa padagos na pagkakaigwanin pagbabago kani iyo si First Lady Luis Lisa Aranita Marcos. Alagad iyan suba sa naman kan presidente sa iyang pahayag sa 2025 Bagong Bayani Awards. Binanggit ni Marcos na perming nagbabiyahe si First Lady Lisa sa Europa tanganing magtabang sa mga programa kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Anda pahayag kasulod naman kana mga day pa pagbabago kanda nakalihis na daw sa pag-reshuffling kana mga miyembros kanda gabinete. Digdi tinawan doon na asin na pinagsayuman man ni Bersamin na siya ang nagbutas kontra sa payag ni Palace Press Officer Claire Castro na ang dating Executive Secretary nag-resign ninuli man kan sinasabing delikadisa. Ani iba pang mga detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyad sa lado lokal, international asin man sports pagkatapos po nin pagirumdom. Mga tugang unyan sa detalyes kita kanda sa tuyang mga barata kitang unyan sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, duwang suspect na dakop sa ginibong drug bypass operation sa laogan na siyudad Canaga, Cebu asin improvised firearms na recover kan mga autoridad. Duwang lalaki na nadakop sa ikinasang anti-drug operation sa parte kan Zona 4 Barangay kan Triangulo, Naga City. Yan na pasado alas 12:30 ni napagkauntukan na sudma pinagbisto ana mga suspect na si Emil 42 anyos sarong soltero technician asin residentes kan Zona 4 kan Barangay kan Triangulo. Sering manda si Francis 27 anyos soltero mekaniko asin residentes man kan Zona 5 Barangay Balatas, Naga City na sa presente pareho sinda yaon sa kustodiya kan Police Station number 5. Sa report kan pulisya nagsagibonin sarong drug bypass operation ang pinagsarong puwersa kan CPDEU, CIU asin man NCPO sa panginginot ni Police Lieutenant Colonel Chester P. Pumar katabang ana Police Station number 5 sa panginginot ni Police Major Louis Ordonez Jr. asin sa koordinasyon kan PDEA Regional Office number 5 nagresulta sa pagkakadakop kan na duwang suspect na
na naatubang sa pagbalga kan Republic Act 9165 asin man Republic Act 10591 nara-recover kan mga autoridad sa nasambit ng operasyon ang sinasabing onsing Hetzel transparent plastic sachet na may laman na pinagtutubdan na shabu asing sarong tunay na 500 pesos na pinaggamit bilang bypass operation sarong improvised shotgun na may tulong live na bala asin sarong improvised handgun na may duwang live na bala para sa 556 ammunition asin iba pang mga drug paraphernalias. Basado sa pulisya, ipinapaaram sa mga suspek ang dahilan kan sa indang pagkakadakop asin sa indang karapatan sa lado kan konstitusyon, sabi paman kan mga apprehending officer. Tulos man na pinagmarkahan ang mga nakumpiskar ng mga ebidensya sa presensya kan pinagtalaan ng mga mandatory witnesses. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, Mayor Lene Robredo na handal sa padagos na paglakop kan illegal na droga sa laog kan na syudad kan na Naga. Buyet padera sa detalye. Nagrararom ang pagkandal sa Naga pagkatapos ng sabihin ni Mayor Robredo ang nakakandal na hiwas at isom kan operasyon kan illegal na droga sa syudad. Asin mismong mga barangay official na ang naghahagad ng tabang huli sa maskan perang police assets ang nagiging panginut na drug personalities. Sigon sa alkalde, dakol na siyang inireport kay PNP City Director Gilbert Parinas at tiniban doon na may bastante unprecedented anti-drug program. Kinabi pa kay Pom Pakusabon ang ugnayan kan PNP City Hall para maatubak ang naglalalang sitwasyon. Tig-ako paman ni Robredo na maski sa City Hall, igo ang imbwento sa illegal drugs. Pero sa ikinakandar ka alkalde, iyo ang pakaka-imbwento kan parang estudyante sa siyudad kan Naga. Para sa BBS News, Poet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuya pang mga barata pakita mo dyan sa lado lokal, badil sa mga bala asin and shabu na recover kan mga miyembros kan Philippine National Police tuban sa party mismo kan Banwan kan Bula Camarines sarong firearms, bala asin pinagtutubran shabu ang na-recover kan pulisya sa sarong search warrant operation duman sa Zona 5 kan barangay kan Kasugad kan Banwan kan Bula Camarines nadako pa iyo ang sarong 47 anyos na lalaki na pinagbistong si Ulan, residente kan barangay kan Pangunguna o kan barangay kan duman sa party mismo kanda Banwaan kanda Bula sa Kasugad. Digdi pinanginutan man ni Police Major John Michael P. Miraplura asin katabang ang mga Regional Drug Enforcement Unit nako sarong kana nasa bidang suspetsado ang kalibre 38 revolver na igwanin laog nin 4 na bala, 2 medium asin 5 saradit na mga Hetzel transparent plastic sachet na may pinagtutubdan laog ni Cebu asin yaon ngunyan sa kustudiya ang suspek kakasuhan ng pagbalga kan Republic Act 10591 ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kabali naman ang pagsampa ng kaso sa pagbalga kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Pig-ingkaminar kan pulisya ang publiko na i-report ang mga individual na may dailisensyadong mga badil o sangkot sa illegal na drug activities. Sa iba pang detalyes kanda barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata 41,000 na mga estudyante sa Bicol Region maresibin nin libreng SIM card na may data gikan kay President Bongbong Marcos. Daryl Banya sa detalye.
sobra sa 41,700 sa mga estudyante digdi sa Bicol Region anak makaka-resibikan libreng SIM card na may bulanan na data allocation sa lindong kan Bayanihan SIM Card Project kan Department of Information and Communications Technology na suportado ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay DICT o IC Regional Director Assistant Secretary June Vincent Manuel Gaudan, lambang SIM card igwain ng 25 GB usable data kada bulan na automatikong ma-renew sa laog din sa taon. Ang listahan kan mga benepisyaryo magikan ini sa DSWD, sa DepEd as in DILG as in mataunin prioridad sa mga estudyante gikan sa geographically isolated and disadvantaged areas as in mga komunidad na bako o kulang ang mga napagsisirbihan kan internet. Target kan DICT Bicol na punan ang pagpanao kan mga piling eskwelahan o sa mga pigpili na eskwelahan asin man komunidad sa masunod na taon bilang parte kan pagpakusog kan digital connectivity kan mga hobenis na Bicolano. Pinahayag man kan DICT na pinaparikasan ang implementasyon kan proyekto tararig makapagtaon in internet access sa 5 milyon na mga Pinoy. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Kaiba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dai talaga nagpupundoan na pamilya Villaforte sa pagatuda ni na serbisyo sa manlaylain na mga lugar digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Pinanginutan ni Gobernadora Elry Villaforte, Congressman Luigi Villaforte asin man Congressman Migs Villaforte anda pagtaunin serbisyo medikal hatud kani sa mga residentes duman sa barangay kan Karanan sa Banwan kan Pasakaw, Camarines Sur sa paagi kan sinasabing modernong Women's Wellness on Wheels, Dental Clinic on Wheels, asin man Eye Clinic on Wheels. Natawaning pagkakataon ang kadakol ng mga namamanwaan duman sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur na makinabang sa libreng dental asin man eye services pati naman iba pang mga laboratory tests na padagos na itinataong libreng serbisyo ninda Gobernadora Elry Villaforte, Congressman Luigi Villaforte asin man Congressman Migs Villaforte. Uli kan serbisyong ini asin pagdara sa barangay Karanan kan nasambit ng modernong Women's Wellness on Wheels, Dental Clinic on Wheels asin man Eye Clinic on Wheels. Dakol na mga residentes duman ang nag-aprobitsar kan libreng serbisyo na inahatod kan pamilya Villaforte. Nagpasalamat ang nasambit ng mga benepisyaryo uli man talibre na nasambit ng pag-abil kan serbisyo sa salud na pinagatod sa saindang Banwaan asin barangay. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal an NSA asin man NTC delegates o minabot duman sa parte mismo kan probinsya kan Catanduanes kasudma Maritime Scholarship Program papaywason para man sa mga kakian asin mga hobenes o minabot duman sa parte kan Catanduanes kasudma ang mga delikado giyan man sa Norwegian Shipbook Owners Association na NSE, Norwegian Training Center NTC. Yan tanganing paywason ang NSA Maritime Scholarship Program para sa mga hobenes. Sigun sa mga importanteng pahayag bunga naman kan pakikipagtabangan kan lokal na gobyerno kana nasambit ng probinsya. Iyan tanganing darahon an mas pang dakol na mga international maritime opportunities sa nasambit na probinsya. Apwera kan aplikasyon para man sa grade 12 student asin college graduate na may edad 17 to 24 na sinasabing nsacadita.com. Libre ang bilog na proseso, mangyayari ang orientation sa
maabot na pitsa 21 kan bulan kan Nobyembre ungunyan alauna nin hapon duman sa party kan Capitol Room na may nakatagamang 400 sagud na nga 600 na mga islat para man sa qualifying exam. Ihilingon kan provincial government ang programang ini bilang dakulang lakdang tangani pang mas pang mapakusog ang maritime education as in career pathway kan mga jóvenes sa nasambit ng probinsya. Sa satuya ngunyada na mga barata kita ngunyada sa luwas kana nasyon. Sa satuyang barata ngunyada sa luwas kana nasyon o barata sa international. Sa presente nasa Ukraine ana halangkaw na military official kana Amerika para mada tukaron ang mga lakdang para dagos na nadigdi tapuson ang nasambit ng giyera. Pinanginutan ni U.S. Army Secretary Dan Driscoll ang delegasyon kanda USA kay bana na ang senior military official na sinda U.S. Army Chief of Staff General Randy George, top U.S. Army Commander in Europe General Chris Dunahi, asin man Sergeant Major of the Army Michael Wimer. Pinagsugo na makipaghilingan ang U.S. military official kay Ukraine President Volodymyr Zelensky sa Kiev kana sudma sa oras na mag-abot sinda sa indang biyay gikan duman sa parte mismo kan Turkey. Basado sa report, preparado ang Estados Unidos de America o US asin man Russia sa panibagong peace plan na naglalaman kana mga panginot na mga concessions gikan sa Ukraine. Alagad mayo pang kumpirmasyon na gikan sa lado kan US o kan Russia manungod ka nasambit na nga plano. Enot digdi puminakol sa 26 na mga persona ang nagkagarada na sa panibagong mga inilansar na strike kan Russia na missile as in drone attack duman sa western city kan Ukraine sa Ternopil. Magigirumduman maabot sa 3 taon na ang nakakaagi puon kan ilansar kan Russia ang full-scale invasion sa Ukraine kan Pebrero 24, 2022 na pinagkakarkulong guminadan ni naabuton sa 10 milyon na mga tao. Sa satuya ngunyanda na mga barata kita ngunyanda sa lado kan Karawat. Sa sports news matugang kaput na ngunyan kan Oklahoma City sa NBA asin an ika-15 kapangganahan ngunya na season matapos na daugon na ang Sacramento Kings 113 laban sa 99 na score. Ang defending champion ang inot na team kan NBA na nakaabot sa 15 kapangganahan ngunya na season asin iyuman ang sulusulong team na may sarong daog asin igwa nin 16 nakawat sa panibagong trayumpo kan Thunder na ilaog ni Shai Gilgeous Alexander ang dosing field goals na nai-record nin 33 puntos iyan sa 8 rebounds. Alagad nagpailing ning gila sa an Oklahoma forward na si Chet Holmgren na nagkamadaman nin 21 puntos, 7 rebounds asin 3 blocks. Dai nakabawi ang Kings sa amay na pagkakaigwa nin baya kan Thunder sa tao kan paglakipigot kay ni na digdi maabutan ana nasambit ng record kana sa indang kalaban sa kada kwartir sa uring ipinagapalasap kan defending champion sa King
ana dusing kapangganahan sa tawkan 21 puntos, 5 rebounds ni Sacramento Sixman Dennis Schroeder. Sa pagkadaog kan Kings, mayo ining na-record na blocks mantang uminabot sa 10 ang nagibo kan Oklahoma sa kabilugan kan sa indang laban. Mga tukang iyanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa engineering department kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis. Mga tugang ako po ang sa indong para bareta si Junel Cuba mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin ang bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:04. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, suya po ang headlines kana sa tuyang mga barata kita ngunyanda sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, Department of Agriculture pinakusog ang rice posibleng kampanya kaniya digdi sa party mismo kana Bicol Region. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal tulak kana illegal na droga nadakop kana mga miyembros kana Philippine National Police sa operasyon katsudma duman sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, Mayor Lene Robredo kana siyudad kana Naga nagkakaigwa ni agandal ni nulita ang nagkapirang asit daakan na Philippine National Police digdi sa laog kan siyudad Kanaga iyo man sana ang nagtitindog na mga drug personalities sa indang mga barangay. Inaprobaran na ana sa 1.7 na milyones pesos na grant para sa kainot-inuting IECT planner digdi sa party mismo kana siyudad kana Naga. Yan ang mga headlines kanda mga bareta ana mga detalyes at yan pagkatapos po ni napagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay.
magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim, maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan, mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata maray na aga ko si Jonel Cuba sa detalyes na gidakan sa tuyang mga barata sa lado lokal, gulping mga residentes ang nagteripon-tipon duman sa Barangay Hulkan na Barangay Kanhandung sa Banwan kan Libmanan Camarines Sur sa pagtuyo kan Gobyerno Probinsyal kan Camarines Sur sa pagiginot ninda Gobernadora Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin man Congressman na Migs Villafuerte sa saindang lugar tangani man magsagibo kan pinagapod na medical mission an kadakol-dakol na mga nagtiripo na mga residentes na tawan na sindaning pagkakataon na may pailing sa mga doktor asin nurses kan Gobyerno Probinsyal kan Camarines Sur na pinagpadara ninda Gobernadora Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin man Congressman Migs Villafuerte para man maaraman ang kondisyon kan sa indang mga salud apuera sa libreng serbisyo medikal dai manawaran ang libreng pagkakaigwanin, paggupit o pagtusar sa indang mga buhok asin an libreng wifi access na powered kan Starlink satellite technology na saro sa mga programa ninda Gobernadora Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte, asin man Congressman Luigi Villafuerte. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa ladwa lokal, ang Department of Agriculture pinakusog ang Rice Responsible campaign para man labanan ang pagsasayang kan bagas. Kasabay kan selebrasyon kan National Rice Awareness Month, pinakusog kan Department of Agriculture DE ang kampanya sa Rice Responsible na pagkakaigwa ning katuyuhan na isulong ang responsableng pagkonsumo kan bagas asin na importansya sa kinakaatubang na mga krisis asin pag-ani kan mga parauma. Basado kay Earl Vincent Bigas, iyo ang Regional Rice Program Focal Person kan Department of Agriculture digdi sa Bicol na ang opisina yaon sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Hobheto kanina ipaaram sa publiko ang importansya kan na paroy bagas asin man kan maluto asin na ana paglalapigot kan na mga parauma tanganing masiguro na bastante ang supply kan da bagas sa interong Bicol Region. Sinabi ni Lubilla Guaren o Laba Guaren, spokesperson kan Department of Agriculture Bicol, opisina sa San Agustin, Pili, Camarines Sur, dakulang parte kan nasasayang na bagas uminabot sa 355,000 na tonelada sa bilog na nasyon asin nagigikan sa grabing pagkuanin pagkakana sa kada luwas asin na mga natatadang kakano na sa pinggan. Pinag-ingkaminar kani ang publiko na magkualang ni na pagkakana asin na iyan na iwasa na sayangon ang sa indang mga pagkakan o ang mga maluto. Kaibana na digdi ang programa iusin da Miss Bicolandia 2025 Iris Orisca asin social media content creator Audio Villa bilang mga ambasador kanasambit ng kampanya. Basado ki Orisca, importanteng tawanin importansya ang sektor kan agrikultura, ninhuli kan sinasabing backbone kan komunidad. Tinawan doon ni Villa asin man Orisca ana mensahe kana nasambit na nga suporta na itinatao sa parte kad na gobyerno tanganing dai masayang ana mga bagasa. Roberto kada sambit ng kampanya na mabawasan ang food wastage asin man na mapakusog ang kaaraman kan publiko sa kamugtakan kan kada tupasi kana bagas asin na pang-ural daw na pagbuhay. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kana sa tuya pang barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, duwang
O sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Gobernador El Rey matutok sa rehabilitasyon kan mga eskwelahan na nadistruso kan na Typhoon Uwan sa Garchitorena. Boyet Paderes sa detalye. Tulos talagero ang gobyerno provincial kan Camarines Sur para masiguro ang kaskas na pagbangon kan sektor kan edukasyon sa Garchitorena, Camarines Sur. Pagkatapos kan matinding distroso la dardara kan Super Typhoon Uwan, pinanginutan mismo ni Gob El Rey Bigel pagbisita sa Garchitorena Central School pero sa mga eskwelahan na apektaran kan bagyo para personal na hilingon ang hiwas kan distroso asin maaraman ang ipon na dapat simbagan sa auxiliary visit inaram ni Bigla Perte ang kondisyon kan mga eskwelahan na nawaran ng atop harigi asin lanom. Siguro man sa mga paratokdo dahulang tabang ang kaskas pagbisita kan gobernador o lisa na ipaabot tingap direkta ang tailang pangaipo para sa kaskas na rehabilitasyon. Para sa BBS News, Poet Kader. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, an banwaan kan Magaraw Camarines-Sur Anti-Drug Council nakaresibi and onra sa parte kan DILG Commendation para man sa sendang exemplary program na resibikan Municipal Anti-Drug Abuse Council MADAC kana Magaraw an award of commendation gikan sa Department of Interior and Local Government DILG sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur o Provincial Office bilang pagbisto kan sa indang pambihirang performance sa pagpapasunod kan mga programa laban man sa illegal na droga. Tinawan doon ka na nasambit ng award ana innovative strategies asin pinakamaray na gibo kan MADAC sa pagbilog kan drug-free community pati naman ang dedikasyon kan council sa pagtabang sa lokal na gobyerno sigun sa DILG ang papel kan MADAC duman sa banwaan kan Magaraw Camarines-Sur nagserbing modelo para sa iba pang mga lokal na gobyerno sa bilog na probinsya kan Camarines-Sur. Pinagpailing man ang komendasyon o sa komendasyon an makusug na pagtatarbangan kan council sa laog mismo kan barangay Philippine National Police PNP kan banwaan kan Magaraw asin man iba pang mga stakeholders kan komunidad ninhuli kan arog kaning kolaborasyon nagibo kan MADAC na mapakarayan sa indang kaligtasan kan publiko maray an pagpapadalagan asin karahayan kan serbisyo asin man digdi nagpapailing kan sarong proactive asin man holistic na approach para man sa paglaban kontra sa illegal na droga basado sa opisyal kan DILG ang commitment kan mga innovative na programa kan MADAC ang nagsiserbi na benchmark para man sa iba pang mga inisyatibo sa laog mismo kan na probinsya kan Camarines-Sur asin iba pang mga lugar. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang barata sa lado nasyonal o lado lokal, duwang Bicolano nasa second asin third top spot kan Civil Service Commission Subprofessional Exam sa bilog na nasyon. Daryl Banyas sa detalye. Duwang Bicolano ang liwat na nagpatunay kan tibay asin dedikasyon kan riyon matapos makawikaw kaini ang ikaduwa asin ikatulong pinakalangkaw nagpwesto sa Civil Service Commission sa Professional Level PSE Pen and Paper Test na gilibo kan Marso asin Agosto ngunya na taon. Base sa resulta, opisyal na resulta na pinaluwat kan Civil Service Commission anas nagpailingin pambihirang tibay ang duwang top-notcher gikan digdi sa Bicol Region sa ini sa hilibong nagkuha kan eksaminasyon sa bilog na nasyon. Liwat ining pig-aprobaran at nagapatunay na nagkukusog na reputasyon kan riyon sa pagmolde kan mga kwalipikadong maserbi sa publiko. Sigun sa Civil Service Commission, ang triyumpo kan duwang achievers na nakalistang formal sa listahan kan top passers, inibunga kan sa ilang hararom na preparasyon, disiplina asin man suporta kan sa ilang pamilya asin man mga advisors kay ni. Pinawandoon kan CSC na ang resulta kan eksaminasyon patunay na preparado ang mga sinambit ng kandidato naggibuhon ang sa obligasyon sa serbisyo publiko. Nagsiserbi man subot ining inspirasyon
para sa iba pang may kamautan na maging parte kan gobyerno digdi sa Bicol man o kaya sa bilog na nasyon na maghinguwa at magpailing ng tibay sa mga masunod na eksaminasyon. Ando ang ini Yusinda Reed Gisler Manyares at ng Gilad Maramba Canrion 5. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Na iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, namumundo asin nahandal ngunyan ang lokal na gobyerno kan syudad kan naga sa mga residentes matapos na ipahayag ni Mayor Lene Robredo na mas hararom na problema ngunyan na kinakatubang kan syudad kanaga mapadapit man sa illegal na droga sa parte kan syudad. Basado kaya sa alkalde, bako ng simple an issue na kinakatubang kan syudad kanaga ninhuli man ka na mismong nagkapera nga mga komunidad sa laog mismo kan barangay official digdi nagahagad nin tulos na intervention na mapadapit man sa illegal na droga sa pahayag kan lokal na gobyerno kan syudad kanaga. Sinabi ni Mayor Lene Robredo na igwa na siya ni naaraman ng mga barata na ipinagsumiter kan Naga City Police Chief Police Colonel Gilbert Pariñas mapadapit sa dai tama asin day bastante sa presenting mga programa kontra sa illegal na droga asin na kulang pasubot ang programang ini digdi sa laog kan syudad kanaga na kinakaipuan pa ang mas harani asin epektibong koordinasyon sa pagultanan kan Philippine National Police asin man kan City Hall o City Hall magigirumruman ang sitwasyon kan droga digdi sa laog kan syudad kanaga maski sa laog kan City Hall mati ang problema kung sa ina igwanin mga personay asin opisyal ang naimbwelto sa paggamit kan ipinagpapangalad na bulong kaipuan na mas pang malinaw na maaraman maray na relasyon sa pagultanan kan PNP asin kan lokal na gobyerno kan syudad kanaga. Sabi ni Robredo, sigun sa saya nagkapirang mga barangay na ang nagrereklamo ninhuli tanay hiling ninda mismo ang police asset na iyo ang sinasabing digdi katabang-tabang sa pagkakaigwa kan kampanya sa illegal drugs si mga police asset digdi sa laog kan syudad kanaga. Iyo palugod ang pinagigikanan kan pagbinta kan illegal na droga sa laog kan naga. Sabi iyan ni Robredo, mas lalong ikinandal kan alkalde ang mga report maging ana mga jóvenes asin mga high school student na dadawit na sa paggamit kan ipinagpapangalad na droga. Nangapudan ngunyan si Robredo na mas pang pakusugon ang koordinasyon sa mga law enforcement agency tanganing masiguro na mapuputol ang operasyon kan illegal na droga asin matauanin proteksyon ang mga jóvenes sa laog mismo kan komunidad sa laog kan syudad kanaga. Nahandal si Robredo ninuli taigwanin mga eskwelahan digdi sa laog kan syudad kanaga sigun sa iya ang mga high school student imbulto na sa paggamit kan droga. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Tulos na nagiroan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa paginginot ni Gobernador Elry Villapuerte kan Kamara de Sur tangani man masiguro an marikas na pagbangon kan sektor kan edukasyon sa parte mismo kan Banwan kan Garchitorena Kamara de Sur matapos an matinding distrosong pinagwalat kan super typhoon na si Uwan. Pinanginuta ni Gobernador Elry Villapuerte an pagbisita duman sa Garchitorena Central School saro sa may nga sinasabing naapektaran na mga eskwelahan tanganing personal na hilingo na anhiwas kan na distroso asin na maaraman
na tulos na pangangaipo na dapat tawanan tulos ni na atensyon sa ocular inspection as in ocular visit inaram na ni Gobernadora Elre Villafuerte duban sa Banwan kan Garchitorina Camarines Sur an kondisyon kan mga classroom na nawaran ni mga atuf nawaranin arigi asin man mga lanub pati naman an mga learning materials na naraot matapos man nabaon ang nagkapirang mga classroom basado sa mga paratukdo dakulang tabang ang tulos-tulos na pagbisita ni Gobernadora Elre Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur duman sa Banwan kan Garchitorina Camarines Sur ninhulitan na ipaabot tulos ninda direkta kay Gobernadora Elre Villafuerte ang sa indang pangangaipo para sa mas marikas na rehabilitasyon bilang parte kada pagtao ni na atensyon asin man pagtaunin solusyon inilarga kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernadora Elre Villafuerte ang pagbugtak kan pinagaapod na Starlink internet sa nasambit ng eskwelahan katabang ang Department of Information Communication Technology DICT o beto kani masiguro na dagos-dagos ang komunikasyon asin pagpapadagos kan pag-aadal kan mga estudyante mantang pinagpapakaray sa inda mismong mga classroom. Siniguro ni Gobernadora Elre Villafuerte na prioridad kan probinsya an mas pang maparikas asin na pagpapakaray kan nasambit ng nagkararaot na mga edipisyo pag-ribay kan mga nagkararaot na mga learning materials pinagpipreparar naman ang pundo para man sa rehabilitasyon asin nakikipag-koordinar na sa national government para sa kadagdagan na suporta sa tao kaniya sa distrusong bunga kan Bagyo pinagpahayag ni Gobernadora Elre Villafuerte na dai papabayaan kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ang mga eskwelahan asin komunidad na nangangaiponin tulos nin tabang hali sa gobyerno. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuyang mga barata kitang unyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal piglinaw ni Engineer Eda Albo kan syudad kan Naga na sinasabing niya kay niya na subuot katakod kan pag tarahuban na mga drainage sa laog kan syudad kan Naga kan mga patindog na mga establishmento komersyal ini and pinagapaapod na kana City Engineers Office ang mga may sadiri kana sambit nga establishmento nagpahayag banin kooperasyon asin na pagtabang tanganing itama ang sala asin masunod ang kasuguan ni Mayor Lene Robredo na magkaigwanin tultol na drainage system sa laog kan Naga tanganing daina magkairigwanin na grabing pagbabaha ang nagkapira kaya ng mga establishmento na nagtugdok digdi sa laog kan syudad kan Naga tinarahuban si mga dating mga existing na mga drainage system. O yan parte kan mga pahayag ni Engineer Ed Albo kan Naga City. Kami po, marekomendaman lang po kami kung ano po ang advice po ni Mayor. Bako man kaming ang ahensyang nasa direkta pong nag-supervise po kayan. Marecommend ka Dapat lang. ang ahensya na po kayan. Pwedeng recommendation po kami, pwedeng hanggang pagtuyaw lang po kami. Iyo Ang po. role nila, monitoring. Oho, Mayo opo. man kami po diyan na magsabing araw kaini, sunodon. Nasa naman po girara yan. Ano nga Basta kami, gigibonta lang sir si gigibonta Opo. para maaraman pa kang publiko na an sa tuya man na siyudad, ang gobyerno kang siyudad, daiman po nagpapabaya. Center West po baga, ang sabi ko nga ni Kasod, ang sabi ko nga ni, ini opinion ko lang, sabi ko, baka kabalian sa duman sa pig freeze baga may freeze over sinda baka dahil na sila napapakubra o dahil sa center race baka naapektaran ang koleksyon ninda. Sabi nga ni kay itong representant ni kang DPWS dahil man po da. Pero Artiyan kan matanda, mga pala- pahayag ni Engineer Ed Albo mapadapit pa man girariyan sa party mismo kan na Plaza Quezon kung sa ina digdi sinasabi kani na may mga rekomendasyon na sinda alagad
Ana pagduda ni Engineer Ed Albu, sinasabi kanina posibleng mayo na ninpirak ana kontratista ninuli ta freeze na kan gobyerno anda mga pagrorugaring kani asin man ana kapital kani uli man kan issue kana flood control. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa ladua lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga barata sa lado lokal, katakod pa man giraray kana mga proyekto digdi sa laog kana siyudad Canaga pinagakumpirmar ni City Engineer Ed Albu na maabot na sa 35 taon o 40 taon ang mga drainage system digdi sa laog Canaga na pinagapagibukan panahon pa ni Mayor Jessa Robredo asin na piga susurumpay na sana sangunyan sa liderato ni Mayor Lene Robredo igwananin kasuguan ang alkalde napakarayon na ang mga drainage system sa laog Canaga para maibitaran na ang grabing pagkakaiguanin baha sigun ki Albu basado sa instruction ni Mayor Lene Robredo dakula o storm drainage na an ipapatindog sa laog kana siyudad Canaga kaidto kan panahon na Mayor Nelson Ligacion sinurusurumpay sana si saradita na mga drainage system kaya dakul ang nasayang na pundo asin day manapakinabangan si ibang mga drainage na pinagapatindog ni Ligacion ninhuli tadigdi padagos na pinagbaha ang siyudad Canaga. Uya pa si City Engineer Ed Albu. Ayo po. Ay, araw po kayo ni sir, oo. Araw po kayo ng instruction po sa mga ni Mayor, yung kaisipan pong iyan. Araw po kayo ng kaisipan po ni Mayor. Nanggibuo na pong pakarayo na po ang mga drainage system din sa Tuya. Actually po kayo baga ini yung drainage system halos 35 taon na po, halos mga 40 taon na po ini. Anong para pag-ibo lang po ba kayo yung kadaklan kayo si Dipontong Jess Robredo. Pig para surusurumpay ta lang po si mga drainages kampanahon. Dahil na antisiparan na araw pa lang ngayon ang development karikas na nangyari po dito sa Naga. Engineer. Artiyan kan mga pahayag ni City Engineer Chito o ni City Engineer Ed Albu kana siyudad Canaga. Atugang iyan ang kateripunan kan mga bareta sa pangaragad sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Kaibanan dyan si Sir Stephen Fabi, Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.